Jana kay Ara dahil nga sa palpak raw yung procedure na ginawa sa kanyang muka at sa kanyang behind at imbes na nga daw siya ay gumanda, siya pa ngayon ay tsumaka. Japan, saan at paano mo nalaman na si Ara ay nagtuturok, gumagawa ng ganito? Inalok niya pa ako Okay, anong sabi niya sa'yo? na maganda daw. Tinurukan po ako pa ganito. Wala kang napapansin ngayon kung medyo parang magaspang, may lubak-lubak. Kasi mamaya papatingin namin kay Doc Manny ang ilong mo para ma-check. Gusto mo bang ma-check yan? Para malaman na. Okay. Ang tanong ko rin din, kung sa'yo nangyari yung nangyari kay Jana, anong gagawin mo? Kung sa'yo nangyari, ayan, may epekto na. Ayan na, may epekto na, mahina na ang pandinig. Joke lang. Kung sa'yo nangyari yung nangyari kay Jana, anong gagawin mo? Pabaya naman Paano yung siya katawan. naging pabaya? Sige nga. Madam? Oh, yan na ang epekto. Pabaya naman po masyado yan si Jano, madam. Malit ka pa, pabaya ka. Sandali, Doc Manny, isang ugat ng bang tumatakbo mula dito sa ilong hanggang sa tenga? Nako, lagot. Paano mo nasabing pabaya o pinabayaan ni Jana ang kanyang sarili? Sige nga. Kasi madam, yung inano siya, kinologen siya. Anong Di ba napansin mo? bawal masikatan ng araw yun, bawal, di ba? Siya, nag-aano pa siya, parang nagmamagaling pa siya na nagpaano siya, At sa araw, nagparotoke siya, pagpagana, nagpaano siya, umaga, na tanghali, mayaman gabi, siya, volleyball. di ba? Tanong lang natin, Doc, pag nagpa-chukbang ganon, pwedeng bawal maarawan, bawal rumampa, bawal na friendship? Yung mga talagang dermal filler, talagang bawal yun. Pero sa kasong yan, kahit lumabas yan or hindi, magre-react talaga yan. Yun ang sinasabi. Tulad ni Japan, siya man daw ay kontento sa gawain ni Ara. Aba, ano kaya pinagawa niya? Tanungin nga natin yan sa unang pasyente ni Ara na si Alfie Lobas. Pasok! Alfie, ikaw ba yung sinasabi nilang si Pugo? Okay. Anong pinagawa mo kay Ara? Ismi po sa kababa. Kailan mo pinagawa? 2009. Magkanong binayad mo? 5,000 po. 5,000. Bakit kay Ara ka nagpagawa? Wala na po akong pakialam kung doktor man siya o hindi. Oh, bakit? Kasi po, since bata pa ako, Oh. na-experience ko na yung nilalait ako. Mukha daw akong andig, mukha daw akong bungo. Kasi sobrang payat ka, wala kang pisngi. So, nagpalagay ka. Okay, ilang turok yan? Dito po 6, dito po 2. Tig-6 po, tapos 2 po sa baba. So, bali 14 na injection yon. Paano mo hinahati? Paano mo sinusukat? Paano mo inaalam, Ara? Nasabi ko na po sa kanya kung ano Hindi, yun, kung, paano? Anong pinagbabasihan mo? kung medyo okay na po siya, pinapabayaan ko na po. Oo, tansya ko na. Pinakansya ko lang Tansya, po. naku, hindi ba kayo natakot nun? Alfie, na tinatansya lang? Hindi po eh. Pero in fairness, maganda pa ang skin mo. Yan ba, Doc? Parang after a while, parang nawawala? Sa kaso siguro ng mga okay, Oo. konti lang talaga na ilagay doon. Hindi Iba-iba rin sinagad. kasi ang reaction ng tao. Sa Okay. ano eh. So, halimbawa, 2 pasyente ko, yung isa nag-react, yung isa hindi. Depende kasi yan doon sa amount Okay. nung nilagay at kung paano nilagay. Pero nung naturukan ka, tapos nakita mo medyo nagkapisngi ka, anong naging pakiramdam mo after, Alfie? Noong una, mainit siya eh. Oo. Mainit siya, tapos namamaga siya. Parang Kasi naging- yung mga... Paano yun? Yung mainit na ano, na yung ibig pakiramdam? sabihin nun, pag nilagay tapos nag-iinit siya, ibig sabihin, reaction na ng katawan yun. Oo. First reaction yun na hindi dapat talaga ini-inject. Kasi yung mga dermal fillers talaga, pag in-inject mo, wala yung pakiramdam. Dahil sa hangarin po ni Jana na gumanda siya, ay isinugal niya ang kanyang muka at itsura at hangad po namin dito sa face-to-face na maayos. Hindi lamang po ang problema, kundi pati ang nawasak na pagkakaibigan. Kaya po kahit na nakalipas na ang araw ng Pasko, sana po ay maisapuso pa rin nila ng mga magkakaibigang ito ang pagpapatawad. Kaya naman po, oras na para sila po ay makipag-usap ng up close at face-to-face sa ating trio tagapayo.
basta sa kahit may matirang marker lang sa akin, maging ano lang siya, okay lang siya. Maging makinis, hindi maging ano lang siya, parang flat lang siya, parang normal skin lang na kahit may mga mark. Paniwala ka, bibilis ang pagbalik ng healing. Healing. Kung umpisa sa loob. Matapos ang naging counseling sa inyo kasama ang trio tagapayo at syempre napakaswerte ninyo dahil bisita natin din ngayong hapong ito si Doc Manny Calayan. Ang huling message mo para sa ating mga bisita, Doc? Mag-ayos na lang sila. Total, andito naman tayo para ayusin ulit. Yung kay Jana at doon naman kay Ara, ang ina-advise ko naman sa kanya, wag na niyang gagawin to. Ihinto na niya ito at hindi lang si Jana ang mabibiktima niya, marami pa siyang mabibiktima dyan. Ayun. Marami pong salamat, Doc Manny Calayan. Attorney, talagang klaro kay Ara na meron siyang pananagutan sa ating batas kung sakasakaling maging buo ang desisyon ni Jana na magsampa ng kaso, hindi po ba? Alam ko na naunawaan yon at naintindihan yon ni Ara. At gaya nga ng sinabi ni Doc Calayan, yung pagkumbinsi ni Doc Calayan na ihinto na niya yan, sana'y mag-sink in o pumasok sa kalooban niya yon. Dahil hindi basta-basta ito ginagawa ng sino man. Marami pong salamat, Attorney Ben Acosta. At Dr. Camille, dito po sa naging kwento ng buhay ni Jana, magsilbi sana nga itong aral at babala rin, hindi lang sa mga kapatid nating Becky, kundi sa mga babae din o kahit mismo ang lalaki na medyo may pagkabanidoso na mag-ingat at huwag din masyadong nagtitiwala ng ganun-ganun lang. Totoo yun, Chang. Alam nyo, napaka-importante po na malaman nyo lahat ng mga bagay kung sakasakaling gusto nyo magkaroon ng ganitong klaseng sabihin natin, pagbabago sa inyong kaanyuan o kung gusto nyo madagdagan yung inyong kagandahan. Lagi rin po siguro nating tatandaan yung tinasabi nating a little learning is dangerous. Tandaan niyo po ang mga doktor na dalubhasa dito, hindi lang po 4 na taon. Halos umabot po na taon-taon sila po ay nagre-renew ng kanilang kaalaman para sa ganun ay malaman nila kung ano pa yung mga nararapat na mga bagong teknolohiya. Hindi po yung konting kaalaman na ganito at susubukan nyo para lang kumita ng pera. Ganyan. At napakahirap po yung yung tayo bilang isang tao, ang dali-dali nating makumbinse. Dapat nating intindihin siguro na sa puntong ito, dapat magkaroon tayo ng contentment sa ating sarili. Kung meron man tayong kagustuhan na gusto nating gumanda, mag-effort tayo na siguro dapat iba yung pagsipag na para makaimpok ng pera para sa tamang doktor. At higit sa lahat, dapat yung isipin ang kagandahan sa loob. Dahil kung maganda ang kalooban, maganda ang inyong puso, kahit sabihin ng ibang tao, pangit kayo pero maganda ang kalooban nyo, ang aura niyan. Magpro-project ng buong kagandahan ng inyong ugali at buong katauhan nyo. Yun lang po. Thank you, Dr. Camille Garcia. Father, nabanggit nga ni Doktora yung kagandahan ng kalooban. Dahil yun pa rin ang magandang dapat nating inuuna kesa yung sa kagandahang panlabas. Tama po. Ang ating panlabas na anyo ay hindi po yun ang sukat ng kagandahan. Di ba? Ang sukat po ng kagandahan ay yung the totality ng ating being. The totality ng ating pagkatao. Hindi po pinagbabawal ng Panginoon na magpaganda ka. Dahil tayo'y inatasan ng Diyos na ipagpatuloy natin ang gawain to recreate the world. Diba? Pero kung ang ginagawa mo, kahit wala kang kaalaman tungkol sa pagpapaganda, ay gagawa ka ng paraan upang kumita lamang, upang mapaganda ang isang tapos. Pagkatapos, ano nangyari? Nasira siya, ay lumalabag ka na sa Diyos. Maraming pong salamat, Father Sonny Merida. At syempre, thank you very much sa ating trio tagapayo. Sabi nga nila, di ba, lahat tayo pwedeng matuto sa buhay sa madaling paraan na hindi naman dapat tayo mahirapan o masaktan. Pero sa pangyayaring ito, pare-pareho kayo may natutunan sa buhay sa nangyaring ito sa mabigat at mahirap na paraan. Mabigat kasi merong hindi magandang naging resulta, Jana. At Ara, sana ihinto mo na ito. Jana, sana patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Direk, pasensya ka na.
alagang, nawa ko sa alagang. Siya na rin Japan. Pwede po, ma. Sabi nga, Japan, magkakatabi lang kayo ng tirahan. Magmamatigasan pa ba kayo? Naku, kayo naman mga Becky kayo. At dahil nga dito, aba, may regalo kami para sa'yo, Jana, dahil gusto naming lahat na maibalik yung sinabing self-confidence mo, kaya naman ibabalik din ng face-to-face sa tulong pa rin syempre ni Doc Manny Calayan. Ang iyong dating itsura para handa ka na ulit na makipag face-to-face sa iyong mga kaibigan sa pagpasok ng bagong taon. Anong masasabi mo, Jana? Happy ka. At magpasalamat ka rin kay Doc Manny dahil ang Calayan ang magpapagaling at magpapaganda sa iyo. O, diba? So, isa ka ng Calayan Beauty all your life. O, diba? Isang maligayang Pasko, talagang magiging maligaya ka na, Jana, at pagpasok ng bagong taon. Gusto ko ulit makita ka at maganda na ang iyong itsura, ha? Babalik ako dito. Yes. Merry Christmas. Maraming salamat sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid, maraming aral na naman po tayong natutunan sa ating pong issue ngayon. Lahat po ng nilalang sa mundo ay binibigyan ng bukod tanging kagandahan. Iba-iba nga lang po ang ating angking ganda at iba-iba rin po ang ating pagdadala. Maganda maging maganda ang ating panlabas na anyo. Pero sa buhay na ito, higit pa rin pong mas magandang nakikita ang gandang pangloob. Dahil kahit kailan, ito po ay hindi nariretoke. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, real beauty is in the eyes of the beholder. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa pagsama niyo sa amin at maligayang Pasko sa inyong lahat. Merry Christmas to you, Hans Mortel! Ganon din sa Dance Squad. Thank you. B1 at B2, salamat. Sa trio, Tagapayo. Kay Doc Manny Calayan, Merry Christmas. Salamat sa regalo mo kay Jana at sa lahat ng ating mga sausawera dito sa studio at sa lahat po ng mga bisita nating nagtiwala para po ibahagi ang kanilang mga tunay at totoong kwento ng buhay. Mga kapatid, ako po ang inyong nag-iisang pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Instant aguinaldo ang nakuha ni Jana sa mga ninong at ninang niya sa face-to-face. At sinong di matutuwa kung ang pangako sa iyo ay matulungang maibalik ang dating forma at ganda ng iyong mukha. Kaya naman, linggo-linggo, excited si Jana na pumunta sa clinic ni Doc Manny Calayan. Ang treatment natin doon is yung i-injectan natin ng pampatunaw, tinatawag natin mesomelt injection. Depende sa response ng foreign body na in-inject sa kanya. Usually, siguro mga 1 to 2 months. Hindi pala biro ang procedure at treatment na gagawin kay Jana. Marami siyang pagdaraanan bago makita ang resulta. Pero pursigido siyang ituloy ito dahil unti-unti at dahan-dahan alam niyang sa pagpasok ng bagong taon, may bagong pag-asa rin siyang makikita. Sabay-sabay nating aabangan ang bagong mukha ni Jana dito sa programang Hindi Bumitaw sa Kanya. Ngayong Martes.